Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoon Diyos, na ating Panginoong Hesu Kristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid, magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 80 sa atin pong mga himnaryo. Sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng sanlibutan, ang mga sa lahat ng mga kasayawan, kapatid ko, yung ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, sumulong tayo at ibanggila, kahit na tayo'y kinukutya. Aral ni Jesus ay badila sa lahat ng ito'y maunawa. Kapatid ko, yung ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, tibayan natin ang ating loob. Malapit nang dumating si Jesus, ang pinto ay makipot. Tayo'y maghilig na magsipasok. Kapatid ko, yung
sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 186 ang susunod po nating aawitin. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabalik, kapatid gumising na, humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sasain, ligaya ay kakamtin. Mga hulay na mamalas sa atin nagliliwanag, na malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Humanda ka salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan, pagdating ni Kristo mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda ang salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw, sa gawang kabanalan. Humanda ka salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Purihin ang pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang Panginoong Heso Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 98 sa ating mga imnaryo. Mga kababayan, tayo ay magsipag-aral ng aral ni Jesus sa banal na kasulatan. Ito'y surigi mo na dapat na ipamatay sa lahat ng kasamaan.
sanglibot ay nagumot sa kalayaan, kaya ang mundo'y malapit na niyang wawakasan. At Ang mga hula ay ating namamasdan, na tanda ng kawakasan. Ayon at ating lapitan, aral ng katotohanan, na malaong dinagisnan sa lupa mong tinubuan. Kaya kapatid ko, ngayong magsigising, pusong natutulog ngayon ay ating pukawin. Hanaping mapilit kapayapa'y tamuhin sa ikaliligtas natin. Ayon at ating lapitan, aral ng katotohanan, na malaong dinagisnan sa lupa mong tinubuan. Ang Iglesia ng Diyos ay Kristo Jesus na tunay, siyang magliligtas sa taong kanyang kinapal. Dalisay na aral niya ang dapat panatilihan, walang labis, walang kulang. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan, na malaong dinagisnan sa lupa mong tinubuan. Purihin ang Diyos ng langit,
purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. At ngayon po, atin na pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isipan at ang ating mga kaluluwa at higit na nga ang ating pakikinig. At ang ating mga banal na kasulatan, tayo po ay magpapasimula na ng ating pagsamba. Sa makatwid po baga ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon espiritual, ang pakikinig po natin ng banal na aralin na inihanda sa atin ng Panginoong Hesu Kristo sa Huwebes po ng gabing ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto Kapitulo 2 at versikulo 4. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Dito po sa paksa nating ito, mayroon pong isa na nagsasalita. Ang kanya raw pong pananalita at ang kanyang pangangaral, ito po ay mangangaral, hindi ayon sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Meron po ang nagsasalita na binabanggit. Ang kanyang pangangaral, hindi raw po mga salita na panghikayat ng karunungan. Para ito po ay lubos nating maliwanagan, kunin po natin sa Bibliang English yung original
na pinanggalingan, ito po ang unang-unang pagsasama-sama ng mga banal na kasulatan na niloob ng Diyos noong taong 1611 sa pagkasangkapan po sa Haring Santiago, King James ng Inglaterra, para ang Biblia po ay maisalin sa isang salita English na maiintindihan ng lahat. Kaya po tignan natin para maikumpara natin kung iisa nga ang pinanggalingan at itong salin sa Tagalog. And my speech, ang aking pananalita, and my preaching, at ang aking pangangaral, was not with enticing words of man's wisdom, ay hindi ayon sa panghikayat ng mga salita ng karunungan ng tao. Sa makatwid, meron pong pagkakaiba. Sa Tagalog, ang aking pananalita, ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Wala po doon yung tinatawag na tao. Sapagkat kung karunungan, karunungan nga nino. Para ating masundan ang katotohanan, ang Bibliang Ingles, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Napakaliwanag po sa Ingles, ang pangangaral ng nagsasalita ay hindi sa karunungan ng tao, kung hindi sa pagpapatotoo, demonstration ng espiritu at ng kapangyarihan. Sino nga po baga naman ang sa paksa o sa talatang ito ay nagsasalita at bakit kailangan nating pakinggan siya? Buksan natin ang unang Korinto 1:1 kung sino po ang nagsasalita sa talatang ito. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yun po ang ating kukunin sa 1:1 ng Korinto. Sa makatwid, ang nagsasalita si Apostol Pablo, sino at paano siya tinawag? Sa kalooban ng Diyos. Tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ika ng kalooban ng Diyos. Ang tanong natin ay ito, bakit ba tinawag ng Diyos para maging apostol ni Hesukristo ang lalaking si Pablo? Buksan po natin ang Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 26 at versikulo 15. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia, mga kapatid, tulad po ng nasasaad sa Aklat ng San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1, at pinalapit niya ang 12 alagad. Mga kapatid, bakit pinalapit ng Panginoon sa kanya ang 12 alagad? Hindi ko na po babasahin sapagkat alam na natin, sila nga po ang unang-unang ginawa na mga apostol ng Panginoon, tinuruan, at pagkatapos po na maturuan at maaralan, sila po ang dahilan kaya tinawag ang wika ng Panginoon, una sa Israel, huwag kayong lalabas ng bansa ng Israel, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Alam po natin yan. Nang panahon na nga po na tinawag si Apostol Pablo, bakit nga po baga siya tinawag? Buksan natin ang Aklat ng Mga Gawa 26, versikulo 15. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? Ito po ang tagpo ng pagtawag kay Apostol Pablo na ang pangalan niya noon ay Saulo. Si Saulo po ay isang masugid. Kumbaga sa kapanahon na natin ngayon, isang sarado sa kanyang relihiyon na mula sa kanyang mga magulang, malimit nating mapakinggan, upang ihalal kita na ministro. Pag sinasabi po yung ministro, ang ibig lang sabihin ay ambasador.
sugo. Inihahalal kitang ministro, saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin, at ng mga bagay na pagpapakitaan ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa bayan, sa mga hintil, na sa kanila'y isinusugo kita. Bakit? Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw, mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang tanong po natin, bakit tinawag ng Panginoong Hesus ang lalaking si Saulo para gawing sugo? Saan po isinugo? Hindi po sa Israel. Yung 12 naunang apostol, yun po sa Israel. Ngunit sa labas ng bayan ng Israel, sa kahintilan, siya nga po ang ating Apostol Pablo. Binago ng Panginoon ang wika ng Panginoon. Hindi ka natatawaging Saulo, ikaw ay tatawagin ng Pablo na kung liliwanagin ikaw ang ilaw sa kahintilan. Sa mga tuwid, ang dahilan ng pagtawag kay Pablo para maging sugong apostol saan? Sa labas ng bansa ng Israel, sa mga hintil, na tulad po natin na mga Pilipino na hindi kabilang sa bansa ng Israel. Yan po ang dahilan kaya siya tinawag. Ang tanong po natin ay ito, saan ba inilagay ng Diyos si Apostol Pablo? Gayon din ang mga naunang mga apostol sa kanya. Pag sinabing tinawag, meron pong tinatawag na paglalagyan. Tinawag saan ba inilagay ang mga pinipili ng Diyos? Buksan po natin ang unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Tandaan po natin mga kapatid, ang tumawag sa mga apostol ang Panginoong Jesucristo. Mateo 10:1. Pinalapit niya ang unang 12 alagad. At nang panahon na ni Apostol Pablo para magkaroon ng mangangaral sa mga kahintilan, tinawag naman ng Diyos si Apostol Pablo, Saulo ang pangalan. Saan nga inilagay sila? At sino nga itong Panginoong Hesukristo na tumawag sa kanila? 12:28. Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, naglagay ng ilan sa iglesia. Saan inilagay? At sino ang unang inilagay? Una-una, mga apostol. Ikalaway mga propeta, alam na natin, inilagay ang pagpapagaling, inilagay ang pamamahala. Saan? Sa loob ng iglesia. Ang paksa natin sa Huwebes ng gabing ito ay tungkol sa mga apostol. Sila'y tinawag para mangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. At hindi naman basta tinawag lang, merong pinagsidlan sila. Saan sila isinilid? Sa makatwid po baga, una-una ang mga apostol tinawag at inilagay sa tinatawag na iglesia. Nakalimutan po baga ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus na lagyan ng pangalan ang iglesia na kanyang itinayo at pinaglalagyan niya ng kanyang mga una na nga ng mga apostol? Wala bang pangalan ang iglesia? Bakit nga sa huling araw na ito, isang katutak ang pangalan ng iglesia? Buksan po natin ang unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos, saan itinayo? Na nasa Judea. Bakit sa Judea? Doon po naroon ang siyudad ng Jerusalem ng anyo 32 nang sabihin niya sa pamamagitan
ng Ebanghelyo sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia sa siyudad ng Jerusalem po, iglesia ng Diyos. Sino po baga yung Diyos na may-ari ng iglesia ng Diyos? Tayo'y nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Yon po kukunin natin sa talatang iyon. Sa makatuwid, doon itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya ang iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit po kay Kristo Jesus? Siya rin po yung Diyos na tumawag sa 12 apostol at kay Apostol Pablo at inilagay doon sa iglesia. At ano ang ipinakikilala ng banal na kasulatan tungkol sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. Ayan. May binabanggit si Kristo ang ulo. Pag sinabing ulo, presidente, head, chief. Mga kapatid, ano ba yung tinatawag na katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo sa makatwid bagay ng Iglesia 1:18 ng Colosos? Ano ba ang naroon sa Iglesia na pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo? 1:14 ng Colosos din po, na siyang kinaroroonan ng kapatawaran, na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Dito'y napakaliwanag po, mga kapatid at mga magulang, nang tawagin ng Panginoong Hesukristo si Apostol Pablo sa daang Damasco, ay sinabi niya kay Apostol Pablo na iniligtas kita sa mga hintil at sa kanila'y isinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sa makatwid, ang mga iglesia na hindi itinayo ng Diyos o hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat nasa kahentilan nga labas ng bansa ng Israel, na doon itinayo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ng Panginoong Hesukristo. Sila ay nasa kadiliman upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sa makatwid, madidilim yang mga iglesia ng mga hintil, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Sa makatwid, mga kapatid, kung ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na naroon sa Jerusalem ng Hudiya, kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang lahat ng iglesia, ang lahat po ng relihiyon na hindi iglesia na itinayo ng Diyos na katawan ni Kristo, mga kapatid at mga magulang, yan po ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Sa makatwid, ang lahat ng relihiyon maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay pag-aari ni Satanas, at ang lahat ng mga membro diyan ay nasa kadiliman. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral, at ito po hindi natin matututulan. Kaya ang sermon natin ng nakaraang linggo, mahirap ang sumipa sa matulis. Hindi po natin matatanggihan. Hindi po natin malalayuan ang katotohanan. At pag nanatili pa kayo na isang hentil, nasa labas kayo ng bayan ng Diyos o nasa labas kayo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ni Kristo, wala po kayong kapatawaran, wala po kayong kaligtasan, at alam na natin ang ating patutunguhan doon po sa impyerno, sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Apokalipsis 21:8, mga kapatid. Kaya nga, paano pinatutunayan ng Panginoong Hesukristo? Sa pamamagitan ng mga talata din ni Apostol Pablo, na ang mga kaanib sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila nga ang tinatawag na katawan ng Panginoong Hesukristo na ililigtas ng Diyos sa impyerno. Unang Korinto 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo
at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Tayo po na mga membro, tayo po na mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang katawan ni Kristo, mga kapatid, at ang wika nga po sa 14:1 ng Apokalipsis, tayo po ang nangatatakan ng pangalan ng Kordero, ng pangalan ng Ama. Kaya nga, ang wika ng Panginoon sa mga apostol, humayo kayo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, pangalan ng Anak, Kristo Jesus, pangalan ng Espiritu Santo. Sa makatwid, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang tunay na makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Narito ang katubusan, narito ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, at sa kanino mang iba, ang wika sa aklat ng mga gawa, walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ang pangalan lang ng Panginoong Jesucristo, ang pangalang Deus, Diyos. Mga kapatid, sapagkat ako at ang Ama ay iisa, aklat ng mga gawa. Kaya nga't sa unang Juan 5:7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. These three are one. Sa langit may nagpapatotoo, Ama, Anak, Espiritu Santo, ang tatlong ito ay iisa. Saan mo makikita ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon tayo ng tinatawag na katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit nga po baga? Ayon kay Apostol Pablo, na isang apostol ng Panginoong Jesucristo, kapag binabanggit po yaong salitang apostol, ang ibig lamang pong sabihin ng apostol ay saksi na nakakita. Ang ibig ipakilala, nakasama nila. Kaya nga ang wika ni Apostol Juan yaong aming nakita, yaong aming namalas, yaong aming nakasama. 3 taon kasakasama ng mga apostol na tulad ni Apostol Juan at ng 11 unang 12 apostol, at maging ng magpatiwakal si Judas Iscariote, naghalala ng 11, at ang nabunot nila ang pangalan ni Matias. Sila po'y tinatawag na saksing nakakita sa Panginoon. At yung nakita nila, yung narinig nila, yun ang itinuturo nila sa atin, yun ang ebanghelyo. Kaya sila ay dapat nating panaligan, sila ay dapat nating tanggapin, sila po ay dapat nating wika nga kilalanin na talagang mga sugo ng Diyos, at hindi itong mga apostol sa huling araw na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Sila ika ang sugong anghel sa huling araw, sila ika ang tunay na medala ng katotohanan at kaligtasan. Mga bulaang apostol po yan, mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwid, ayon po sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, bakit nga po baga ayon kay Pablo na isang apostol ng Panginoong Jesucristo, saksi na nakakita, dapat nating pakikinggan ang kanilang pangangaral na ito'y hindi ayon sa karunungan na itinuturo ng mga tao, kung hindi ayon sa wika nga espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Unang Korinto 2:5, upang ang inyong pananampalataya, bakit po? Ano man dahilan? Bakit ba ang pangangaral ng mga apostol hindi ayon sa karunungan ng tao o panghikayat sa mga tao dahil sa karunungan ng tao? Marami tayong nakikitang mga relihiyon dyan Napakaraming membro. Pagkatapos, mga magulang at mga kapatid, kung pakikinggan mo naman yung kanilang mga mangangaral, mga kapatid at mga magulang, talagang makikita mo naman, santambak, sangkatutak ang mga membro, talagang bilib na bilib sa mga nangangaral sa kanila, sapagkat yung mga nangangaral sa kanilang mga iglesia, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy and Letter,
Talagang magaling magsalita. Magaling yung ibang nalalaman kong mga mangangaral ng mga iglesia, magaling magpatawa. Magaling magpatawa, parang mga artista, mga kapatid. Kaya maraming nahihikayat, maraming miyembro. Basahin natin 2:5 ng unang Korinto. Bakit ang pangangaral ng mga apostol, kamukha ni Apostol Pablo, ay hindi siya nangangaral ng mga wika nga pamamaraan ng mga karunungan ng mga tao? Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao. Para hindi tayo mababaw saan? Sa karunungan na ipinangangaral ng mga taong marurunong. Papuputol ko ang daliri ko. Kung hindi niyo mapapakinggan sa inyong mga mangangaral, sa introduction pa lamang, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy and Letter, mga kapatid at mga magulang, mararangal, matatalinong mga tao, nag-aral sa Cambridge, nag-aral sa Princeton, nag-aral sa Harvard. Ang daming miyembro, buong mundo, mga magulang at mga kapatid. Pero ang wika ni Apostol Pablo, hindi kami nangangaral. Natulad ng mga pangangaral ng mga nanghihikayat sa mga tao. Bakit? Karunungan ng tao ang itinuturo nila. Ang ipinangangaral namin ang patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Bakit? Para wag kayong masalig sa karunungan ng mga tao. Mga kapatid, so that we shall not have our faith and the wisdoms of man, upang wag tayong masalig ang ating pananampalataya sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga karunungan na ipinangangalandakan sa atin. Isang halimbawa pa man din, yung tinatawag na Darwin Theory. Nalalaman natin, mga kapatid, si Darwin naman, hindi naman po itong mangangaral. Pero, maiuugnay natin tungkol sa relihiyon sapagkat yung kanyang Darwinian theory, winawasak ang nakasulat sa Biblia na ang tao ay nilalang sa alabok ng lupa. At napakarami po ngayon na hindi na naniniwala sa Diyos dahil nga po ipinahintulot ng mga pamahalaan sa buong mundo ipangaral ang Darwin's theory. Kaya ngayon marami ng mga taong ayaw nang kumilala sa Diyos. Wala ikang Diyos, hindi totoo yung Biblia, salita lang ng tao. Pero naniniwala sila sa salita ni Darwin na isang tao. Tayo raw mga tao nanggaling sa mga gorilla at mga unggoy at mga hayop. Kung yan ang pananampalataya ninyo na kayo'y galing sa mga hayop, kayo na lang. Hindi kami galing sa hayop, galing kami sa aming Panginoon Diyos. Katulad din naman ang nababasa natin sa Biblia. Merong mga sekta ng relihiyon na katulad ng mga Saduseo. Yung Saduseo, sila ang kabaligtaran ng mga Pariseo. Yung mga Saduseo, hindi kumikilala na may pagkabuhay na maguli at ikalawang pagparito. Hindi naniniwala na may mga anghel na maluwalhati. Mga kapatid, na pinaniniwalaan naman ng mga Pariseo. Katulad ng mga pangangaral na katulad ng mga iglesia na itinayo ng tao. Alin yan? Alam natin kung sino yung iglesia ng tao. Na si Kristo tao, yung obispo nila, sugong anghel. Yan yung mga aral ng mga tao. O yung mga Seventh-day Adventist, niluluwalhati nila ang araw ng Sabat. Kung talagang sila'y magpapakasarado sa Sabadista, kailangan huwag kayong lalabas ng bahay araw ng Sabado. Hindi kayo magluluto ng kakainin ninyo. Nagluluto rin kayo. At ang marami sa inyo, Sabado, nasa mga nightclub, nasa mga disco houses din. Marami akong kakilalang ganyan. Kaya yan, hindi na pinaiiral ng Diyos, mga kapatid. Walang nakakasunod. Ang lahat ng yan ay kapaimbabawan. Ano pa? Ang simbahang Katoliko.
yung kanilang pagsamba sa mga larawan. Utos ng Diyos bilang unang utos sa 2 tapyas na bato, Exodus 21 hanggang 5, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng larawan nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag mong yuyukuran, huwag mong paglilingkuran ang lahat naman ng mga bagay na yan. Hindi naman ninyo sinusunod. O yan, mga kapatid at mga magulang, yan ay hindi aral na patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Yan ang Antichrist. Lahat na lang ng utos ng Panginoon, nilalabag ninyo. Kaya ayaw ni Apostol Pablo at ng mga una pang mga apostol na sila'y mangangaral ng kanilang sarili, na kanilang sariling kagustuhan. Ang kagustuhan ng Diyos, kung ano yung nasa langit, susundin natin. Gayon din naman, yung mga Buddhist, mas malaki pa pagluwalhati nila kay Buddha, yung mga Confucius, yung mga Brahmans, yung mga Protestante, na may mga krus din, at ang napakarami pang iba't ibang relihiyon at mga iglesia, na ang sinusunod nilang mga turo at mga aral utos ng mga tao na mga leader, mga obispo, arsobispo, kardinal, monsenyor, at hindi ang mga tunay na utos at aral ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang kasamaan? Kung pinakikinggan, kung sinusunod nating mga tao, mga kapatid, lalo na nga kung pinapanampalatayanan natin yung mga utos aral ng mga tao at hindi mula sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pag-aaring sarili ng Panginoon at siyang pinaglagyan sa mga apostol na tulad ni Apostol Pablo, ano ang masama? Kung ang mga aral ng mga leader ng mga tao ng iba't ibang relihiyon na hindi naman iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang sinusunod natin. Tito 1:14, na huwag mga kinig sa mga kathanang mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao. Bakit? Nagsisisinsay sa katotohanan. Kasinungalingan ang lahat ng aral ninyo. Ang ibig lang sabihin, huwag kayong makikinig dyan. Mga utos ng mga tao, ang wika ni Apostol Pablo, sinsay sa katotohanan. Ngayon, kung lahat pala ng relihiyon, lahat pala ng iglesia, na kinaaniba ng mga halos lahat ng mga tao sa buong mundo, hindi pala yan ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga aral at mga utos pala dyan, utos aral ng mga tao. Ano ang tinatawag na sinasabi pa ng mga apostol, tulad ni Apostol Pablo, sa mga relihiyon na yan, na hindi itinuturo ang mga aral ng Panginoong Hesus na mula sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, lalo na nga sa atin sa huling araw. Tandaan ninyo, maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, huwag kayong magagalit sa akin, lahat po ng iglesia, lahat po ng relihiyon na itinayo ng mga tao, mga kapatid at mga magulang, wala pong kaligtasan. Maaring sabihin ninyo, hinahatulan ko kayo. Hindi ko po kayo hinahatulan. Binabasa ko po lamang sa inyo ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Si Kristo ang ulo ng katawan. Kolosos 1:18. Basahin po ninyo. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano po ang pangalan ng iglesia? 2:14 ng unang Tesalonika, iglesia ng Diyos. Sino po ang Diyos na may-ari sa iglesia? Kay Kristo Jesus. Ano ang naroon sa iglesia? Kolosos 1:14. Siyang kinaroroonan, siyang katubusan ng ating mga kasalanan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang sino pa mang pangalan sa silong ng langit nasukat nating ikaligtas. Sa makatwid, maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat po ng relihiyon sa lupa na itinayo ng mga tao,
Huwag kayong magagalit, ha? Ang wika ng Panginoong Hesukristo kay Pablo ay sinusugo kita sa kahintilan upang buksan mo ang kanilang mga mata sa kadiliman at upang alisin mo sila sa kapangyarihan ni Satanas, dalhin mo sila sa aking kagilagilalas na kaliwanagan. Maliban sa Iglesia ng Diyos na pag-aari ni Kristo Jesus, wala pong kaliwanagan, lahat po kadiliman, lahat po ay pag-aari ni Satanas, lahat ng mga iglesia na iyan na hindi itinayo ng Panginoong Hesukristo. Tunay ba yan? Mga kapatid, ano ang itinuturo ng mga iglesia na hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ayon po sa apostol na si Apostol Pablo, unang Timoteo 4:1, basahin po natin. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, ayan po, ang ipinangangaral ko hindi panghikayat ng karunungan ng tao kung hindi ayon sa patotoo ng Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Ano ba tinuturo naman? Taliwas sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ng lahat ng relihiyon. Iglesia, itinayo ng mga tao sa kahintilan. Una na nga sa lahat. Unang Timoteo 4:1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu o ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, na sa mga huling panahon, 2014 na, marami ang magsisitalikod sa pananampalataya, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo. Makikinig sa mga aral ng mga demonyo, mga kapatid at mga magulang. Masakit ito. Maaring galit na kayo sa akin, kapatid na Cirilo. Tinatapon mo na kami sa impyerno. Porke ba kami mga Katoliko, sumasamba kami kay Mama Mary? Porke ba kami mga Sabadista hanggang ngayon nangingili ng araw ng Sabat? Hanggang ngayon nagbibigay kami ng ikapo? Mga kapatid, porke ba kami mga iglesia ng tao, ang pananampalataya namin si Kristo'y tao, ang obispo namin sugong anghel, itatapon na kami sa impyerno? Kayo po ang may sabi niyan. Hindi po ako. Yan ang napakaliwanag Maliban sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang mga hentil na labas ng Iglesia ng Diyos. Ang pinakikinggan ninyo, utos, aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan, katha ng mga Hudyo, aral ng mga demonyo. Kaya nga demonyo, antay O hindi ba ang Diyos, ang puno ng kapayapaan, kaligtasan, katarungan, pag-ibig, buhay na walang hanggan? O ang kabaligtaran, yung Antichrist. Mamamatay tao ng kaluluwa ng mamamatay ng kaluluwa ng tao. 8:44 ng San Juan. Basahin ninyo. Mga duwid, aral na ng mga demonyo. Kaya nga napakaliwanag po. Paano ba nangangaral yung mga wika nga mangangaral ng mga iglesia ng mga demonyo? Nakaw. Magagara ang damit, mga nangakaputi, mga may anyo ng kabanala, nakala mo hindi makabasag ng mga pinggan. Tuloy po natin ang pagbabasa, 4:2 ng unang Timoteo, kung paano nagsisipangaral yung mga mangangaral ninyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Kasinungalingan. Mga kapatid, nagsasalita ng mga kasinungalingan at mga kapaimbabawan. At ang wika pa man din ni Apostol Pedro, hindi ko nababasahin. Mga kapatid, magigiting yan, magagandang magsalita sa pamamagitan ng kanilang mga talumpati. Binibihag ang mga nakikinig. At sa pamamagitan din ng kapaimbabawan at magagandang mga pananalumpati, ipangangalakal kayo, kukwartahan kayo, pagsasamantalahan kayo. Pero malungkot, napakaraming sa inyo'y sumasama, wala tayong magagawa. Sapagkat ang mga tao, mahilig talaga dyan sa mga panglabas na kaanyuan.
yung mga malalaking katedral, yung mga malalaking mga simbahan, yung mga mangangaral na nakaisputing, nakaputi, mahahabang mga damit, yung mga mangangaral na lipos ng kapurihang pangtao, alta sosyedad, maraming sasama sa inyo. Yung mga simbahang air condition, ang lahat ng mga bagay na panglupa, yan ang ginagamit ninyo, panghikayat ninyo. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ating paksa. Ang aming pangangaral, hindi panghikayat sa mga tao dahil ang ginagawa, yung karunungan ng mga tao, yung kaparaanan ng mga tao. Mga kapatid, sana'y buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso sa katotohanan ito. Meron bang ikakikilala tayo sa mga relihiyon ng mga demonyo? 4.3, eto, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan, sino ba ang mga relihiyon na yung mga ministro nila ayaw papag-asawahin? Ayan, unang-una, simbahang katoliko. O, magagalit kayo sa akin? Nasaan ang paninirampuri diyan? Nasaan ang libelo? There is no libel in telling the truth. Meron bang libelo, hayag na hayag, yung mga pare walang asawa, kunyari. Pero ang daming anak sa labas. Nako, huwag kayong magagalit sa akin. Nako. Minsan nga, meron akong napakinggang isang mangangaral, nabasa ko sa kanyang mga isinulat, mga kapatid, only fools do not change. Mga buwang lamang, mga sira ang ulo, mga tawagin na natin sa pinaka wika nga, masakit na salita, mga ulol ang mga tao na ayaw magbago. Tandaan niyo yan, mga ulol ang mga taong hindi marunong magbago. Hindi pa dumarating ang mga Amerikano, ang bahay natin, kubo. Nang dumating ang mga Amerikano, tinuruan tayo magkabit ng yero. Madilim, walang kuryente, tinuruan tayo magkabit ng kuryente, lumiwanag. Walang kaganda-ganda ang bahay natin, tinuruan tayo ng mga Amerikano maglagay ng pintura sa bahay. Gumanda ang bahay natin, to be by. Tinuruan tayo, mga kapatid, na gawin nating mga adobe ang ating mga dinding para lumakas ang ulan, bumaha, hindi tayo mawasak. Gumawa tayo ng bahay ng mga adobe, mga semento. Matitibay. Bakit ngayon yung relihiyon natin sa pulpa ng panahong Kastila, sinarado na ninyo ang mga puso ninyo at niyakap ninyo yung relihiyon na nangdalin sa ating mga magulang, nakasulat sa Bibliang Latin, pinayakap sa atin sa pamamagitan ng tulis ng kanilang mga sibat at ng kanilang mga baril, kanyon at mga sandata, niyakap ng ating mga magulang. Pinatay ang ating mga kanununuan, ninakaw ang ating mga lupain. Mga kapatid at mga magulang, hanggang ngayon, sa kabila ng dugo at buhay na ibinigay mismo ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal, hindi ninyo pinapahalaga ng dugo at buhay ng mga bayani ng ating lahing Pilipina. Hanggang ngayon, santambak, mga Katoliko, at ang mga membro na naroon sa Iglesia ng Tao at mga Protestante na wala namang itinuturong mga kabutihan sa atin. Kaya ang Pilipinas, laging nagdarahop, naghihirap, laging biktima ng mga mangungurakot na mga pinuno na kayo mismo ang naghahalal, mga kapatid, at masumpa ng Diyos sa ating inang bayan. Bakit? Binulag ninyo ang inyong mga mata, ayaw ninyong magbago, tulad tayo ng mga wika nga, mangmang, mga siraulo na hindi nagbabago. Only fools do not change. Magbago kayo. Iwan ninyo yung mga relihiyon na yan. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ano pa? At ipinagbabawal ang pagkain, at ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkate sa karne, sa pagkain na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya
at ng mga nangakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, walang anumang nararapat na itakwil tungkol sa karne, kung at mga pagkain na tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ayan, mga utos, aral ng mga tao at ng mga demonyo. Pagbabawal ang pag-aasawa. Maraming relihiyon, lalo na nga yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung mga pinuno nila, yung pinaka sa high priest nila, mga wala ikang asawa. Nako po, Diyos ko, paano mo pipigilan ang daloy ng pagkalalaki ng isang lalaki? Kumbaga sa ilog, yung tubig sa ilog, hinarangan mo, hahanap po ng paraan para lumiko yan, kaliwat kanan at paibabaw. Kaya yung mga tao, yung mga lalaki, mga kapatid, pinigilan mo ng pag-aasawa, hahanap ng paraan yan, sa iba't ibang paraan. Kaya ang daming pare, ang daming mga relihiyon, yung mga mangangaral nila, wala ikang asawa, ang daming mga anak sa labas. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagsasaysay lamang ako ng katotohanan. Bilang huling katanungan, bakit po ba naman ayon kay Apostol Pablo, ang kanyang ipinangangaral ay hindi ayon sa karunungan ng mga tao, kundi ayon sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos? Ito na po, ang pinakahuling katanungan natin. Makinig po tayong mabuti, Isaiah 8:20. Sa kautusan, ito, bakit nga ang pangangaral ng mga apostol sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi utos aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan, at mga kapatid, ito'y utos aral ng mga demonyo sa kautusan at patotoo. Ayan. Sino nagsasalita? Si Propeta Isaias. Tao ng Diyos. Nasa bansa ng Israel. Ang Israel, yun ang bayan ng Diyos sa unang kapanahunan. Sa matandang dipan, wala pang tinatawag na iglesia, kung hindi, Israel, ito ang iglesia sa ilang, ito ang katawan ng Diyos noong araw. Ano ang itinuturo ni Propeta Isaias na dapat natin namang panaligan, sapagkat ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila? Sa kautusan at patotoo, 8:20, meron ikang mga kautusan. At sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kung hindi mangangaral, ang alin? Ang mga isinusugo ng Diyos, yung mga propeta, yung mga apostol, yung mga mangangaral ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Kung hindi magsasalita ng kautusan at ng patotoo, walang umaga sa kanila. Ano ba ang umaga? Di kaliwanagan. Sino ba ang kaliwanagan? Si Kristo, ang maningning na tala sa umaga. Ang ibig sabihin, kung hindi mangangaral ang isang relihiyon ng patotoo at ng tinatawag na kautusan, kailangan merong kautusan, mga kapatid. At ang kautusan ay tinuturo ng isang mangangaral na mula sa Diyos, merong patotoo, may katunayan. Ano ba ang patotoo? Romanos 7:12. Ang utos ay banal. Ano ba ang kautusan? Romanos 7:12. Ang utos ay banal. Ang utos ng Diyos banal, matuwid at mabuti. Sa makatuwid, sa kautusan, ang ipangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kautusan ng Diyos. Bakit? Ito lang ang banal. Ang utos lamang ng Diyos ang matuwid. Ang utos lamang ng Diyos ang mabuti. Ay, ano ba magagawa ng kautusan ng Diyos na banal, matuwid at mabuti? San Juan 17:17. Ang salita ng Panginoon Diyos na siya lamang katotohanan ang babanal o maglilinis sa ating mga tao. Maglilinis, magpapabanal sa atin. Bakit po? Juan 17:17, banalin mo sila sa katotohanan,
ang salita mo, ang salita ng Ama, ang salita ng Diyos, kautusan ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, ito ang katotohanan. Ayan. Sa kautusan at sa patotoo. Mga kapatid, yung katotohanan, kung ano man ang nangyayari, yun ang katotohanan. Ipangangaral natin ang kautusan. Ano ba mga utos ng Diyos? Sundin ang kalooban ng Diyos kung paano sa langit ito ang magawa natin dito sa lupa. Katulad ng huwag tayong gagawa ng larawan, huwag nating luluhuran at paglilingkuran. Katulad ng huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa Panginoong Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Huwag tayong magpapatawag ng Ama, iisa ang Ama, ang Panginoon Diyos na nasa langit. Huwag tayong magpapatawag ng Panginoon, iisa ang Panginoon sa makatwid baga ang Kristo nga. Huwag tayong magpapatawag ng Rabay o Guro. Iisa ang Guro ang ating Panginoon. Pero nakakalungkot, napakapait sa huling araw. May Papa na, mga kapatid, may Monsignor pa, may Cardinal pa, takot-takot, may Obispo pa, meron pa ngang Obispo. Sugong anghel daw, yung Kristo. Taon-tao. Mga kapatid, hindi kayo iglesia ni Kristo. Tama, iglesia kayo ni Kristong tao. Wala sa inyo ang Panginoong Hesukristo. Okay, magagalit sa akin. Mag-aral tayo, magsaliksik ang bawat isa sa atin. At sabihin ninyo kung kami ngayon nagtuturo ng kamalian. Bakit po? Ang Espiritu at kapangyarihan lamang ng Diyos ang dapat pakikinggan nating mga tao. Ano ba yung tinatawag na Espiritu? Ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mga karunungan ng mga tao, kung hindi, mga kapatid, sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kung hindi kami nangangaral ng mga karunungan ng mga tao o ng aming mga sarili, bakit ang ipinangangaral namin tulad ni Apostol Pablo na aming tinutularan, Espiritu at kapangyarihan lamang ng Diyos na dapat ninyong pakinggan? Juan 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ayan. Yung Espiritu, yun ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Bakit? Sa laman. Ano ba yung tinutukoy na laman? Di tayong mga tao. Sa makatwid, yung Espiritu bumubuhay. Sa laman, sa mga tao, walang anumang pinakikinabangan. Alin ba yung Espiritu na bumubuhay sa akin at sa inyo? Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu, power, buhay. Yung salita ng Panginoong Hesus, yun ang bubuhay sa ating mga tao. Hindi yung salita ng laman. Hindi yung salita ng mga taong mangangaral na nagsasabing mga sugo ng Diyos. Pero ang itinuturo, utos aral ng mga tao at ng mga demonyo. Ngayon, anong matitiyak natin kung nakikinig lamang tayo, sinusundan natin ang mga pamamahayag ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nga ng mga apostol na katulad ni Apostol Pablo, na tinawag, pinag-utusan, isinugo sa kahintilan, at ang mga naunang mga 12 apostol, kung yung mga aral lamang nila ang ating pinakikinggan at sinusundan. Huling-huling talata, 1 Korinto. Mga kapatid, pakinggan po natin ang itinuturo ng banal na kasulatan 14:40 hanggang 15:1 hanggang 2. Dadapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Bakit? Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ang alin? Nahuhusayin natin, bibigyan nating may karapatan at kaayusan ang tinatawag na pakikinig natin sa mga aral ng Diyos. Ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito,
Alin yan? Yung Espiritu. Mga kapatid at mga magulang, na siyang salita ng Diyos na itinuturo namin sa inyo, na ito ang kautusan at merong mga patotoo. Binasa sa atin ang mga patotoo na nangyayari ngayon sa huling araw na ito. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral namin sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Mga magulang namin at mga kapatid namin, ito po ang napakaganda na itinuro sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Unang Korinto 2:4, ang aking pananalita, ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan ng mga tao. Kami po sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po kami nangangaral para maraming sumama sa amin. Hindi po kailangan ng Diyos yung isang tambak na miyembro. Ang kailangan po, ang hinahanap po namin, tulad po ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa unang 12, isinusugo ko kayo sa bahay ni Israel para hanapin ninyo ang aking nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Hindi po sinabi ng Panginoon sa 12, pangaral niyo ang aking ebanghelyo, lahat ng taos, gawin ninyong mga alagad. Hindi po. Merong sumasampalataya lamang yung mga tunay na mga mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. At alam natin, sa dami-dami ng mga Israelita nung araw, milyon na rin ang bilang nila. 144,000 lamang, tig to 12,000 lamang sa bawat isang angkan. Basahin ninyo Apokalipsis 7:4. Mga kapatid, kakaunti lamang po ang mga tunay na mga tupa. At sa huling araw na ito, hindi man kami marami, kami man ang pinakapulube, kami ang pinakamaliit, wala kaming katedral, wala kaming mga membrong mga artista, lalong wala kaming mga membrong mga matataas ang katungkulan sa gobyerno. Mga kapatid at mga magulang, ipinagpaparangalan namin sa inyo, ipinagkakapuri namin sa inyo, ipinag-aanyaya namin sa inyo, nawa katukin ng Diyos ang mata ng inyong mga puso nang iligtas. Mga kapatid, ang tinatawag na sanglibutan sa unang dalubyo universal. Basahin ninyo Henesis. Ang naligtas lamang yung 8 kaluluwa na sumakay sa daong ni Nunong Noah. Si Noah, ang asawa, ang 3 anak na lalaki, si Sem, si Ham at si Japet, ang 3 mga manugang na babae. Bilyon na rin ang tao noong araw. 8 lang ang iniligtas. Ang mga nakasakay lamang. Saan? Doon sa daong. Sa huling araw na ito, gayon din, hindi po paramihan. Makinig sana kayo mga kaibigan. Sana'y magmuni-muni kayo. Sana'y pag-aralan ninyo yung mga relihiyon na kinaroroonan ninyo. Ang iglesia po ng Diyos, hindi po pagarbuhan, hindi padamihan, hindi payabangan. Mga kapatid, at dito hindi na kayo gagasta. Hindi na ninyo kailangan bumaba ng bahay, mamasahe, sumakay ng tricycle, sumakay ng jeep, sumakay ng bus. Baka ma-hold up pa kayo dyan, mapatay kayo, o kaya masakyan ninyo yung mga driver ng mga waldas kung magmaneho, mahulog pa kayo sa tulay. Huwag na huwag mangyari. Sa bahay, ang Diyos nasa lahat ng dako. Maski na tayo nag-iisa, maski na dadalawa. Ang importante po, iniluluhod natin ang ating tuhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, umaawi tayo ng mga awitin mula sa himnaryo, sama-sama ang ating espiritu, nakikipagkaisa tayo sa pakikinig sa mga aral, mga wika nga, kautusan at mga patotoo na ating napapakinggan, kamukha ngayon. Mga magulang, mga kaibigan namin, salamat sa Panginoong Jesucristo. Nagkaisa-isa ang ating mga puso sa Huwebes ng gabing ito. Ito nawa ang kanyang ipagpala. Ito nawa ang kanyang ibasbas at ibendisyon sa atin. Naway magkaroon ng bis at kapangyarihan, tawagin din naman kayo ng Diyos at ilagay sa pinagkalagyan sa mga apostol at mga unang mga banal. Ito nawa ang ating pakanasain,
magkaisa-isa tayong lahat sa katawan ng Panginoong Jesucristo magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mga aral na ipinagkaloob mo po sa amin sa Huwebes ng gabing ito. Nawa po'y langkapan mo ng bisat kapangyarihan tumagos sa kaibuturan ng puso ng lahat ng mga nagsipakinig. At bago po kami maghiwa-hiwalay, ipatanggap mo po ang iyong banal na basbas, ang iyong banal na bendisyon sa pamamagitan po ng pagkasangkapan mo sa iyong hamak na alipin. At ngayon, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu, maging ang kanyang pagliligtas at mga pagpapagaling. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa atin ating mga sariling sangbahayan, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng ating ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.